US Special on Saturday kasama si Cesar Chavez. Kasama natin ngayon si Joe Sadaliaga. Siya ho ang Vice President at Spokesperson ng Meralco. Joe, magandang umaga sa iyo. Hi, magandang umaga, Cesar, my friend. Magandang umaga sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Salamat sa pagkakataon Joe, na makapagpaliwanag. Joe, nung nag-share ka sa FB mo, si Maisel Magdangal, alam mas higit kong naintindihan siya. Of course, narinig ko na yung mga paliwanag ng Meralco, paliwanag ninyo. Pero nung nag-post itong si Maisel Magdangal, yung mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga nanonood sa YouTube, sa Facebook, yung mga nakikinig sa radyo at television ho natin, pwede niyong hanapin si Maisel Magdangal, no? Sapagkat nung binabasa ko yung post ni Maisel Magdangal, mas madaling intindihin, although ganito rin kayo magpapaliwanag. Kaya lang ulitin natin, ulitin natin. Paulit-ulit na actually pinaliliwanag ninyo, may infomercial pa kayo nito, may mga digital content na kayo nito. Pero liwanagin natin kasi senior citizen pala. Yung senior citizen, yung lifeline, ano nga uli ang proseso ng Meralco? Bakit ito ay kinokolekta ninyo at para kanino ito? Summarize ko lang, Cesar. Unang-una, siguro unahin ko yung medyo maraming mga netizens natin ng parang medyo upset sila dahil bakit daw meron itong tinatawag na lifeline rate discount. No? Ito yung napupunta sa mga beneficiaryo ng 4-piece program. Gusto ko lang linawin na mandated dito kasi sa ilalim ng batas, there is an enabling law na nakapaloob dito. At actually ito, matagal na ho yung pinapatupad years back, no? It has been implemented. Not only by Meralco, Cesar, but the whole industry, the various distribution utilities at saka itong mga electric co-ops. Now, ano ba ito? Nakapaloob sa lifeline rate discount na yung mga mahihirap nating kababayan, yung mga miyembro ng 4P at yung mga may local social welfare development office certification, meron silang discount, no? Meron silang discount na sa kuryente nila, sa electricity bill nila. Under RA or Republic Act 11552, ito yung expanded lifeline rate law, yung mga low-income households, yung 0 to 50, kasi they have a discount of up to 100% in their bills. In the past, bago itong batas na ito, automatic, kung hindi lalampas sa 100 kilowatt hours yung konsumo, meron ka ng discount. But specifically, the law was enacted, itong bagong batas na to target sino lang ba talaga yung dapat makinabang dun sa lifeline rate. So kumonte yung beneficiaries nito. Kasi dati, for example, meron akong condo, pero walang tao kasi kung hindi ako lalampas ng 100 kilowatt hours, subsidized yun. Pero dahil sa bagong batas na ito, talagang tinarget lang sino lang yung qualified. So ito nga yung 4-piece at saka yung mga manual application naman, yung mga merong local social welfare development certification. So banggitin ko na rin, no? It does not stop there sa hanggang 50 kilowatt hours. 51 and above hanggang 100 kilowatt hours, basta huwag kang lalampas, may discount din po yan from 20 to 35% depending on your consumption. Ulitin ko lang, pinapatupad lang namin ito kasama ng lahat ng mga distribution utility at electric co-op sa bansa, ang Republic Act 11552 or also known as
the expanded lifeline rate law. Alright, so maliwanag yan. Kayo ay Akala taga-collect. kasi nila, akala kasi sa binabasa ko, inaral ko yung mga Comments. nakikita kong comments at saka yung mga rants na Oo. pinatupad lang ito ng Meralco out of a whim. Hindi po, meron pong, kasi kami kasi sa tulad din, no, ng lahat ng distribution utilities at electric co-ops, wala kaming pwedeng ilagay sa bill dahil heavily regulated kami Yes. nang walang approval ng regulator. Otherwise, lalabag kami sa batas. In other words, hindi pwedeng kapretsyo lang o unilateral hindi po. action. Kung ano, Ay, hindi dito, po. kumbaga, and dalawang bagay ang importante dito. Kayo ay minamandahan ng batas na kolektahan ito at yung collection na ito ay hindi naman napupunta sa Meralco. Alright, so in other words, fair or not fair? Napupunta yan, oo, napupunta yan sa mga kababayan nating mahihirap. Okay. Parang ano ito, socialized structure ng power cost. Alright. Alam mo naman na mayroong in a bigger context, maraming kababayan tayo ang may reservation sa ayuda system ng mga 4Ps. Ano ho? So, but that another topic, and the forum should be within both houses of Congress and maybe Office of the President. But at the moment, pati itong mga senior citizen portion ng bill, taga-kolekta lang kayo. In fact, this is not new. Matagal nyo nang ipinaliliwanag ito, pero palagay ko ang na-highlight ngayon, this is not exclusive to Meralco customers. Kahit mga dyan sa Bicol, Visayas, and Mindanao, yung mga electric cooperative ay kumukuha nito, kumukolekta nito. Alright, para sa pamahalaan. Kasi yung implementasyon ng batas kasi sa is nationwide. Yes, of course. Alright. Palagay ko substantial na yan. Yung mga nakakaunawa lang siguro ay yung mga nakakaunawa tumulong na lang magpaliwanag, ano? Para nang sa ganun itong mga kuminsan kasi yung maling interpretasyon at o kulang sa pagkaunawa kapag ka pinopost, alam nyo naman, you are a isa sa hinahangaan kong communicator. Alam mo nyo, napapasa-pasa, yung half-truth ay nagiging truth na, and therefore, nagiging basis na ng hate comments, etc. At marami ron ay hindi reasonable. But sometimes that's understandable at yan ang trabaho ng gobyerno at ng private sector na keep on talking, keep on explaining. Alright, I go to the next topic, Joe. Kasi sir, madagdag ko lang. Go ahead. At saka ang cost nito 1 centavo per kilowatt hour. So for example, 200 kilowatt hours yung nagamit mo sa isang buwan. I-multiply mo yan by 1 centavo. Ang total cost niyan 2 pesos. Yung 2 pesos na yon, parang tulong mo dun sa mga kababayan nating mahihirap. Yung talagang the law was designed specifically to target itong mga kababayan nating talagang walang kakayahan. Siguro Hirap magbayad. Siguro dapat pasalamatan ka ng mga communicator sa gobyerno. Kasi may mga dapat nagpapaliwanag nito sa maliban sa Meralco, of course you need to explain also. Pero may mga tao siguro sa gobyerno ang dapat nagpapaliwanag din dito dahil this is part of the law. Anyway, I go to the next I will reach out kasi sir. Tama. All right. Okay. Joe, may balita na may malaking rebate daw makukuha ang mga Meralco customers pagdating ng Mayo. Pwede ho bang pakipaliwanag ang background, context at if true, paano i-operationalize ito? Yes, last year kasi inaprubahan ng ERC yung petition namin to refund around 20 billion which covers yung tinatawag na lapse period. Ibig sabihin ng lapse period, wala kaming rates kasesat na pwedeng ipatupad dahil walang naging decision ukol dyan. No? So, from July 2022 to December 2024, kung kailan hindi nagkaroon ng reset itong kumpanya namin. No? So, during that time, the order was to implement it over a period of 3 years or 36 months. Ngayon, nag-issue ng bagong order ang regulator at ito naman ay directing us na iklian yung implementation period. So meron pa kaming natitirang amount na kailangan naming kumbaga i-refund. At ito ay magiging shorter na, no?
sa kasalukuyan kasi pinapatupad natin nasa average na 12 centavos per kilowatt hour yan. At dahil sa shorter refund period, magiging 25 centavos na ang average refund for all customer classes. Pero sa residential customers, yung impact mas malaki. So sa kasalukuyan, nasa 20 centavos per kilowatt hour yung natatanggap nilang refund. Magiging 43 centavos na ito simula sa Mayo. So ibig sabihin yan, may additional na mararamdaman yung mga customers natin na 23 centavos sa rate impact o additional refund. So this will be reflected as a separate line item sa susunod na buwan sa Mayo, which is around little over a week away. That is very transparent and our customers can check itong nakalagay na line item na yan. So hopefully yung additional na refund na yan ay makakatulong to somehow mitigate yung impact nitong higher consumption natin. Kasi alam mo ka, Cesar, itong tawag namin dito seasonality of consumption, kaya din siguro meron talaga mga reaction yung mga kababayan natin. Pag pumasok na yung summer months, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, hanggang tumatawid pa ng Hulyo, yung consumption level ng mga kababayan natin tumataas dahil sa init at alinsangan. So with that, syempre when your consumption goes up, there is also pressure for prices to go up. And of course, almost automatic the bills will go up as well. So yan yung palagi kong pinapaliwanag. Plug ko na din pala, Cesar, yung aking Manong Joe Facebook page. Nandiyan dyan yung mga hopefully informative na information sa mga kababayan natin. Alright. Just as I always follow yung pahina ni Yorme dahil talagang ako I also want to commend you dahil lahat ng mga programa niyo nakikita ko doon. So ako although I'm in the private sector, I try to really mirror the public pages na nakikita kong na biging source ng information ng mga kababayan natin. Okay. Joe, maraming salamat sa mga nakikinig sa atin, sa mga Meralco customers at napakarami yan at malaki ang coverage niyan. Ako, I would highly encourage you to visit and the page of Joe Soldariaga. Doon kayo makakakuha ng timely, importante yung timely, accurate and relevant information about Meralco. Joe, maraming salamat sa paliwanag ninyo at maraming salamat sa oras na ipinagkaloob ninyo sa ating palatuntunan. Utang na loob ko na makausap ka sa araw na ito. Maraming salamat po, Cesar, sa pagkakataon. Mabuhay ka. Alright, si Joe Soldariaga, Vice President and Spokesperson ng Meralco.